Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo at magugulat po kayo sa pasabog na ito ng isang nag-testimony o nag-justify ho mga ka-action laban dito kay Antonio Trillanes at kay Las Cañas ho mga ka-action. Ang babaeng ito na ipapakita ko po sa inyo ay ito po yung nagparatang kay First Lady Lisa at saka kay Ma'am Arlene Stone na umuwi daw ito si Ma'am Arlene Stone at ang gumastos daw ng mga expenses ay si First Lady Lisa ho mga ka-action. Pero pinasinungalingan po yan ni Ma'am Arlene Stone na hindi po siya umuwi ng Pilipinas ho mga ka-action at hindi niya po kakilala si First Lady Aranita ho mga ka-action. So ito po mga ka-action ang kanyang statement ho mga ka-action sa isang interview ng isang host ng SMNI. Ito po ay sinabi niya na siya daw ay ni-recruit ng isang father at ng isang ni Antonio Trillanes mga ka-action na maging fake witness laban daw kay dating Pangulong Duterte ho mga ka-action. Ito po at alamin natin kung ano ang pagkakilala niya kay Las Cañas ho mga ka-action ha. So ito po bago natin para maintindihan po natin lahat. Unang sa likod talaga nito, as I've said, is ito talagang Liberal Party at itong US na nagbabayad kay Trillanes para pabagsakin, no, yung ang former yung presidente pa si PRRD. Ma'am, sino po ba talaga ito si Arturo Las Cañas at bakit mainit ang ulo niya sa mga Duterte? Binabanatan si PRD, former President Digong at si VP Sara. Actually, ito si Arturo Las Cañas. Dati na po itong lumabas, no, sa nung 2017 ito po siya ay nagpa-presscon, okay? Nag-meet kami niyan 2016 nung December kasi yun na nga nalaman ko na kasi kami isa ako po sa ni-recruit nila Antonio Trillanes, nila Father Alejo, no, na maging fake witness kay former President Rodrigo Duterte, no, sa ICC. So, ito siya, si Arturo Las Cañas, way back nung sa time na nagkaroon ng hearing with Motabato, bumaliktad lang po ito at ang reasons na sinabi niya sa akin, it is because hindi siya pinagbigyan nung parang loto na hinihiling niya at that time na presidente si PRRD. So, itong tao na ito, no, na na-meet ko at sinabi niya sa akin na wala naman daw kaming mapapala sa mga Duterte. Alam kong masama yung loob niya dahil at that time may hiniling ata siya na hindi siya napagbigyan. So, yung kanya pong credibility as witness laban po sa mga Duterte, para po sa inyo, tainted? Fake po. Kasi actually, nung December, ako kasi po is may ibibigay sila sa akin, actually million, pero ang gusto po nila is permahan ko na kaagad yung affidavit. Pero nag-aalibay lang ako kasi ayaw ko kasi ng yung mga nasa loob ng affidavit na gusto nilang permahan ko, no? Ito kasi si Arturo Las Cañas is talagang humingi siya ng down payment ng 19 million, no? Actually, si Trillanes kasi is just a player kasi ang nasa likod po niyan na pangbabayad na pagpabagsak at that time na presidente si PRRD is mga taga-US, including itong sila Loida Luis, no? US ang nasa likod nito. So player pa rin si Antonio Trillanes.
narinig ko talaga na sinabi nitong si ano na humihingi siya ng mag-down muna ng 19 million. 19 million is just a ano po yon, down payment pa lang yon bago siya lumantad. So, lumantad siya nung ito pa po, habang nagmi-meeting po kami, kaya po ako ngayon nagulat kung bakit na sali na si VP Sara. It is because mismo siya sinasabi niya na firm si VP Sara at saka yun nga medyo stricta at para daw galit sa tao ng papa niya. So hindi niya yan mention si VP Sara, no? Naalala niyo nung February 2017 na nagkaroon siya ng press con, hindi niya mention si VP Sara. Alam mo kasi paid kasi ito si ano si Arturo Las Cañas Kasi nung 2022, no, lumabas na naman to siya, nagdagdag na naman ng statement niya, no? Nagdagdag na naman siya ng mga tao sa statement niya because binabayaran siya for doing that, no? Pero hindi niya pa rin minention si VP Sara. Ito na ngayon na minention niya na. Actually, ito siya nung I remember April 2017 nung lumabas ako. Tumawag yan, galit na galit yan sa akin. And then, nagsabi pa yan na ipapapatay niya daw ako, mga something ganon, dahil nga na binulgar ko sila, na sila is mga bayaran. Ma'am, ngayon pong na may bagong script, dinadawit pa si VP Sara. Sino sa tingin niyo ang nasa likod nitong si Las Cañas? Ngayon, na mga panahon ngayon, ma'am. Ngayon kasi sa panahon ngayon, alam naman natin kung anong nangyari, no? Unang sa likod talaga nito, as I've said, is ito talagang Liberal Party at itong US na nagbabayad kay Trillanes para pabagsakin, no, yung ang former yung presidente pa si PRRD. Meron pang mga media niyan, no? Meron pang mga international media niyan at data na nag-meeting kami. Sa pangyayaring ito na biglang ipinasok nila si VP Sara, no. Ito totoo ito, no. At the time na gusto nilang pabagsakin si PRRD, I know very well na kasali itong sila Marojas, no? Knowing that Marojas is a cousin, ito na naman, of the First Lady, no? Merong mga info na merong mga meeting talaga, no? Ako sa totoo lang, no, wala na talaga akong tiwala sa mga pangyayari ngayon, okay? Ito talaga is alam na natin na ito na naman sila Romualdez, sila Lisa Marcos, no? Ang nasa likod nito. It is because, ang popularity kasi ng mga Duterte, yun yung gusto nilang pabagsakin, no? Pero hindi nila alam kung bakit nag-start itong gusto nilang pabagsakin dati nung presidente pa si PRRD. Because you know what? Unang galit nila is that yung inalaw ni PRRD na ilibing sa libingan ng mga bayani si BBM. Actually, at that time, mura sila Trillanes Sila Father Alejo, mga madre, nagmumura. Ma'am, hindi si BBM yung nilibing, Yes, yung tatay niya, yung tatay. Yung tatay niya yung nalibing. Yes, oo. Okay. Klaruin natin, mama. Sige po, patuloy. Alam nyo mga ka-action, sa lahat ng kanyang sinasabi, naniniwala pa ba kayo? US daw at Liberal Party ang nasa likod sa para pabagsakin ang Duterte that time. Sabit si Lisa, sabit si Marujas, sabit si Father Alejo, at ang nag-recruit daw sa kanya ay si Father Alejo at saka si Antonio Trillanes na dating senador para mag-pick witness laban sa Duterte. At ang naging dahilan daw kung bakit nagbaliktad si Las Cañas ay may hiniling daw ito na hindi pinagbigyan, kaya yun ang naging dahilan based sa kanyang mga testimony.
'Di ba? Dahil ano daw ang mapapala nila sa mga Duterte. Ang tanong natin, sino ba ang babaeng ito? May impluwensya ba itong taong ito? Kasi sa kanyang YouTube channel, hindi ko alam kung nag-create siya ng bago. Matagal na kasi yung YouTube channel niya, mga ka-action. Mayroon po itong subscriber na 31 piraso. 31 piraso ha, hindi K. Okay? So, at maniniwala pa ba tayo sa testimony niya na kung saan pinaratangan niya nga si Lisa at Arlene na umuwi daw ng Pilipinas at pininans ni Ma'am Lisa, si Ma'am Arlene, dito sa lahat ng mga expenses dito sa Pilipinas. So pinasinungalingan po yun ni Ma'am Arlene na hindi po siya umuwi at hindi niya daw kilala si Lisa. 'Di ba? Oh, doon pa lang sablay na ho siya, mga ka-action. At halatang halata ho sa kanya na parang natitense siya habang nagsasalita, 'di ba? Kasi kung ikaw ay komportable o wala kang kinakabahan sa mga sinasabi mo, hindi ka pwedeng magkamali, 'di ba? O ang inilibing daw sa mga bayani si BBM. Excuse me. Natawa ko doon. Buti kinurik ng isang host. Oh, malinaw doon ha. Ang senior ang nilibing ng mga Duterte sa bayani, hindi si BBM, 'di ba? Tolero. Halatang halata na tolero ho siya, mga ka-action, mga kakamping. At ang tanong ho natin dito, paano niya po mapatunayan ang kanyang mga paratang laban dito kay Lisa Marujas, Antonio Trillanes at Las Cañas? 'Di ba? Abay, matindi ito si ate. Ano ate, desperado ka na ba ate? 'Di ba? Hindi po biro ang pinasok mo ate, 'di ba? Bilang isang magburo witness, lalong-lalo ito mainit na usapin ito at mga maimpluwensya na tao ang involved. Hindi po yan biro ate. Baka mamaya magsisi ka po dyan, ha? Oo, kasi hindi po yan biro ate. Kung saan-saan na mga hearing-hearing, kailangan nandun ka kung kukunin ka ni Duterte na maging witness din sa kanila. No? Hindi po ito biro, mga ka-action. Ang witness ka, Diyos ko po. Mas mabuti pang manahimik ka na lang ate. Di ba? O, ito po, mga ka-action, pakinggan po natin si ate ulit, ha? Ituloy ho natin. Yes po. So, alam niyo, sa totoo lang kasi itong si Arturo Las Cañas, no, sa kasi nag-meet kami. Actually, mayabang talaga to, no? Unlike itong si Mutabato, kasi na-meet ko rin si Kuya Edgar Mutabato, no? Yun po yung kawawa. Kasi alam niyo, sa totoo lang, kinuhanan po yan ng cellphone. Kasi medyo mahina kasi si Mutabato eh. Actually, at that time, naka-mention pa sa akin si Mutabato kasi nasa kumbento, no? Kaya, minsan ayoko nang maging Katoliko eh, no? Nasa kumbento kami, no, nung pinuntahan ko si Mutabato na yun nga daw, kung siya lang, parang nafe-feel kong nakokonsensya siya. Pero, wala talaga siyang, dahil kung ano lang sinasabi sa kanya, yun lang ang sinusunod niya. Itong si Las Cañas, ito talaga yung mayabang talaga, no? Sa totoo lang. As I've heard, no, na medyo pa nga to sila ni Trillanes, no? Kasi itong si Las Cañas gusto nang mag-direct na sa kay itong mga taga-US, sila Loida Luis, no? So, sa totoo lang, no, itong mga pangyayari ngayon, no, source pa rin ang galit nila dito is maraming nasagasaan si PRRD nung siya ay umupo. Alam naman natin kung gaano ka safe, ka progresibo ang bayan natin nung si PRRD ay naglingkod, no? Pero itong sila Trillanes, knowing na ito po ay mga high-paid attack dog, no? Wala naman yang sariling pera, no? Wala yang sariling pera para magbayad ng mga fake witness, but ulitin namin kasi naririnig ko, nakikita ko na may mga kamiting siya, no, na mga Amerikano, no, na he was paid by sa itong mga taga-US upang pabagsakin si PRRD kasi hindi nila kaya hawakan sa liig. Actually, ito pa,
para sa bayang Pilipino at the time na nandyan ako. Kasi at the time kasi, sinabi ko kay Trillanes, no, na baka kasi yung sa akin kasi, ang inassign nila sa akin is idiin si PRRD sa drugs. Okay? So nagtanong ako sa kanya, baka hindi maniwala ang tao. Okay? From their own mouth, no, sinabi nila na kung si General Angelo Reyes nga daw, napabagsak nila si PRRD pa. At actually, ang tawag nga niya Duterte. Duterte, demonyo, yun yung ang tawag niya. Tapos itong si Las Cañas, pumalakpak pa. Dahil sabi niya, kita mo, ang galing. Inisip ko naman, ano namang magaling? Yun po. Opo. Ma'am, si Admar po ito, maayong gabi. For sure, natatandaan niyo siguro itong yung sumakabilang buhay na si Attorney Jude Sabio po, no? Naging abogado ni Edgar Matobato. At kung matatandaan natin na inatras niya, gusto niyang iatras, gusto niyang ipabura sa International Criminal Court. Ito po si Jude Sabio, ito po yung naghain, no? Naging abogado ni Edgar Matobato, naghain ng kaso, nagsampa ng kaso dyan po sa ICC at kalaunan ay kanyang binawi yung kanyang inihain doon. Gusto niya niyang ipabura, ipabasura dahil tool for propaganda and should be trashed and set aside, sabi nga niya doon sa liham niya sa ICC. Ito po, kilala niyo rin po siya, ma'am, and itong mga sinabi niya na bumaliktad, bakit hindi kaya nabigyan ng pansin masyado at tila kinalimutan ng grupo na ito na hanggang ngayon naninira pa rin dito sa mga Duterte. Yes po. Actually, ito si Attorney Sabio. Siya po ang nag-prepare ng aking affidavit, no? Actually, ang affidavit nga is umabot ng ilang draft yun na finorward sa email ko. Pinalabas ko po yun sa aking press con before, no? Yung forward ng email kasi si Attorney Sabio is siya ang nag-prepare kung ano yung affidavit tapos pinapaabrubahan niya sa kay Trillanes at saka sinabi niyang pati kay Dilima, no? Si Attorney Jude Sabio kasi, there are times na minsan hindi ko rin siya maintindihan at that time. It is because nung time na when I refused to sign the affidavit, isa rin siya sa nagtitreat sa akin. And then, I don't know, kasi alam ko kasi binabayaran din siya at that time na 100,000 a month, no? Aside from all the expenses, no? Pero nabigla kami kasi nag-file kami ng kaso sa PNP-CIDG kay Trillanes. Kasama siya, aside sa yung sa sedition, is yung illegal detention. So parang at that time pala, nagkaroon na sila ng conflict ni Trillanes na as I've heard, mas pinrayor ni Trillanes itong si Las Cañas kaysa sa kanya po. May kwento, ma'am, na kaya daw ganito na lang ang galit ni Senador Trillanes, nangyari itong mga witness laban sa mga Duterte. Binaste daw ni dating Pangulong Duterte, mayor pa siya noon, nung inalok na maging katandem para sa presidential election last 2016. May alam po ba kayo nito, ma'am? Actually, ang sabi nga niya sa akin is, dati nga daw idol niya si PRRD, no? Medyo nadismaya siya nung pumunta siya dito sa Davao na tinanggihan siya ni PRRD. So doon daw nag-umpisa yung galit niya, and then doon na rin na nag-start rin, no, na he was asked by the Liberal Party, lalo na nung nanalo na siya, no, si PRRD, na pabagsakin nga. No, isa nga sa ikinagalit is yung nilibing nga sa libingan ng bayani ang father ni BBM. Kayo po ba, ma'am, ay naniniwala sa kanta? Kanta na itong partner MJ. Grabe yung mga banat mo. Meron po kasing kanta, lalo na itong mga pangyayari ngayon, sabi dun sa kanta, ang lahat ng bagay ay magkakaugnay. Kayo po ba ay naniniwala na yung mga pangyayari ngayon, lalo na sa paglaban dito sa
yung mga paninira sa mga Duterte na noon pa itong issue, biglang tumahimik, bumalik na naman ngayon, iba na naman yung kanilang inaakusahan, lahat ay may kaugnayan. Yes or no lang po ang sagot, ha? Lagyan natin explanation. Akala ko naman Yes pala Congress. Oh, yes. Yes po. Okay, hanggang doon na lang ho mga ka-action, no? So, ayon sa kanyang mga testimony ho mga ka-action, nakilala niya ang mga personalidad na kanyang binanggit ho mga ka-action. So, parang matagal na ito na ano siguro ng side ng mga Duterte, mga ka-action, kasi may alam siya na naging pa-preskon pa daw siya. Di ba? Matagal na pala ito. Kasi ngayon ko lang po ito nakita na kung saan nga pinaratangan niya si Lisa na nag-finance daw nang umuwi si Arlene at si Lisa daw ang nagpauwi. Pero hindi po yung totoo. Kasinungalingan po ang kanyang isiniwalat. Di ba? So, para ito po siya ay isang influencer pero mayroon lang po itong 31 piraso na subscriber ho mga ka-action at ang kanyang YouTube channel ay si Guillermina Barrido ho mga ka-action. Okay? So, para maging patas kung katotohanan din ang iyong sinisiwalat, humarap ka din po sa korte. At yan din ang sasabihin mo doon ha. Kung para naman maging patas kasi sa mga testimony mo hindi pa sa ngayon malinaw kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo, kung ikaw ba na ngayon lang namin nakita o kung kaya si Las Cañas na matagal na naming nakikita sa social media na kung saan nandun sa mga preskon ho mga ka-aksyon ha. So sa ngayon hindi pa malinaw kung totoo ba yung mga sinasabi mo. May batas po na doon nyo isiwalat o sasabihin ang katotohanan kung kayo ba ay nagsasabi ng katotohanan. So yan lang po mga ka-aksyon no. Kung ito man ay itong mga paratang na to ay kaya niyang paninindigan, hindi paninindigan mo sa korte, pero hindi sa korte ng Pilipinas, sa korte ng ibang bansa. Kaya maging prepared ka na ate ha, good luck na lang po sa iyo ha. O baka mamaya paiyak-iyak ka na. Okay? So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.